Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, gusto ko lang ikwento sa inyo ang na-experience namin isang miracle. Sabi nila, hindi sila naniniwala sa himala. Pero kami mismo ay nakaranas ng isang himala. By the way, Chin, itago niyo na lang ako sa pangalang Lucky Mano. 55 years old na po ako. Ang asawa kong si Johnny ay isang matandang Amerikano. Yes, Chin, isang American citizen na rin ako. Pero retired na rin, pareho. Maalala ko lang, nung namasyal kami sa Palawan, may isang resort din doon na may magandang tanawin. Halos kukonti lang ang tao, medyo mahal. Sponsored kasi ng eldest daughter ko. Si Johnny, nag-snorkeling, diving, tapos ako sumasama naman. Kung anong trip niya, dun ako. Then nang bumalik kami, habang naglalakad kami sa dalampasigan, halos walang tao doon or buildings sa part na yon. As if we were entirely alone sa beach na nastayhan namin. May mga tao din naman. Pero sa dagat, kukonti lang ang lumalangoy. Nung palakad-lakad kami, yung isang staff ng beach na yon, we were warned to stay away from the actual point. Kasi daw, marami daw sea urchins doon. Which made the journey a bit farther. So, lumihis kami ng daanan dahil marami nga daw sea urchins. Nakita ko ang isang parang black wall of rock. And it triggered a bad experience that I had a few years earlier. I started to panic. At sinabihan kong si Johnny na babalik ako. Lalangoy na lang ako balik sa dagat. Siguro nga may naaalala lang ako doon sa black rock na yun. Kaya nagka-panic attack ako. But Johnny insisted na we stay together. Pero I turned around. Hanggang naglakad pa ng naglakad si Johnny at nawala na siya sa paningin ko. And I was on my own. Hanggang full-blown panic attack. Parang andun na. Parang hindi ko na maiangat, maigalaw ang arms and legs ko. I couldn't stabilize my breathing at nakakainom na ako ng tubig dagat. Pinilit kong lumangoy pa dahil marunong naman akong lumangoy, but I still sunk. Lumubog pa rin ako, Chin. I was so far from the shore that there was no chance of getting back. Ang sakit-sakit na ng baga ko, ng lungs ko, dahil ang dami ko nang naswallow na tubig. And all my strength and hope were gone. Hindi ako natakot. Pero nalungkot ako nung unti-unti na akong lumulubog. Naisip ko that time, tanggap ko nang mamamatay ako. I accepted death but could still feel the heavy sadness in my heart. Pero biglang kahit papano I was able to kick my feet enough to get above the water. Sinubukan ko talaga. I turned my head back and said, God, please help me. Huwag po ngayon. Huwag naman sana akong mamatay na hindi alam ng husband ko na walang kamalay-malay. And before the words were out of my mouth, biglang nakita ko na lang ang sarili ko, nakaupo na sa gilid ng dagat.
I did not feel God pulling me up as it happened so fast. Hindi ko na malaman kung paano ako nakalangoy paitaas. At nandun na ako sa talampasigan. Nakahiga na safe na safe. And there I sat, far from shore on a beautiful stone, with nothing supporting it. Diba napaka-strange? I did not question anything, nor did I thank God. Hindi nga ako nagpasalamat sa Kanya na tinulungan niya ako. It was just supposed to be. At hindi ko ma-explain yon kung paano ako nakasurvive. Inubo ko na ang lahat ng tubig na nainom ko and cleared my lungs na sobrang sakit na dahil sa alat. Inhale, exhale ako. I practiced my breathing and pulled myself together. At ang isa pa, bumalik ako sa dagat at lumangoy ng lumangoy. Oo, Chin. Sabi ko I should have waited for my husband to come back. Pero hindi ko naisip yun. Baliw talaga ako that time. Tapos, balik na naman sa dalampasigan. Tapos, umupo na naman sa gilid. Pagod na pagod at litong-lito. Inantay ko na bumalik si Johnny. Hanggang sa bumalik nga siya at hindi ko siya sinabihan kung ano ang nangyari. Gumabi na, sabi ko, sasabihin ko ba sa asawa ko o hindi? Pero naisip ko, God saved me and I don't know why. Niligtas ako ni God at yun ang naisip ko. Dahil imposibleng walang miracle na nangyari. I am sharing my story to help those that question na walang miracle. This miracle has changed my life. No fear of dying. And I know God loves me. Sabi ko pa, willing na akong makita siya. Noon, hindi ako naniniwala kay God. It was beyond belief. I already answered na meron talaga palang miracle. Ang sarili kong tanong, sarili ko ding sagot. Most of the real experiences that I have had of God, I did not realize hanggang hindi ko na experience ang mga bagay na yon. I would say that the only time I have gotten a feeling of something na parang may supernatural talaga ay yung marami pa akong na-experience ng mga miracles sa buhay. Looking back over my life sa edad kong to, pareho na kaming retired ng husband ko. It is obvious the interventions that God has accomplished in my life. Kaya yung nag-iisip na wala nang pag-asa ang buhay nila, maniwala man kayo sa hindi. There is God. There is miracle. Aside from the fact that God is pure spirit, He is overwhelming that we in our fragile human natures are incapable of bearing God directly, which is why we will be given reason bodies in which we can see God face to face. Gusto kong i-share lahat ng miracles at isa lang ang kaya kong i-share sa ngayon. But I tell you, have faith to God. Kapag lulubog ka na sa mga problema mo, just ask God's help and He will help you. All you have to do is to believe. Just believe in God. Thank you for listening to my story. My first time, DJ Chini.
Na-inspired ako sa Dear Max FM, kaya ito ang aking story. Hanggang sa muli, ang inyong kamags, Lucky Manong. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.